Eto guys, mainit na naman yung usapin nga dito sa bagasahan na sinasabi nilang papalitan nga daw di umano etong si Alan Peter Cayetano. Alam niyo ba kung sino ang balak nilang ipalit dyan? Na kung magkakatotoo nga man ito, talagang magkakaproblema na naman yung mga DDS. Lalo na pagdating sa desisyon na gagawin ng Senate President, no? So ayon dito sa bagong balita guys, may ugong-ugong ngayon at may sinasabing kudeta na magaganap nga daw. At balak nilang palitan ito si Senate President etong si Cayetano, si Senator Cayetano, no? So ang balak daw nilang ipalit daw dito ng minority ay etong si Gatchalian. Sa tingin nyo kaya, tatanggapin kaya ni Alan Cayetano na kung sakaling mapalitan siya bilang Senate President? So mukhang may pinaplano yata ang mga minority ngayon, no? So tingnan natin ngayon, pakinggan natin yung bagong balita ngayon, latest news, no? Tungkol nga dito sa sinasabi nilang panibagong bagasahan ng Senate President. Tingnan natin, panoodin natin yung video. Ngayon naman, may isinusulong na bagong pangalan ang minority bloc para maging susunod na Senate President. Kung sino ito, alamin natin sa live report ni Sheena Torno. Sheena, good morning. Jade and Admar, magandang umaga. Inendorso na nga ng Senate minority itong si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Mangyayari lamang ito mga kapartners kung makakakuha ng sapat na boto si Gatchalian mula sa mga senador. 2 linggo pa lamang mula nang maluklok bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Si Cayetano ay nahalal bilang bagong SP matapos makakuha ng sapat na boto nang muling lumutang sa plenaryo si Senator Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang hindi pagdalo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang usap-usapan tungkol sa umano'y posibleng kudeta sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na nais ng minority bloc na tinawag niyang SB 11 o Solid Bloc 11 na maging bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Ayon kay Pangilinan, may kakayahan umano si Gatchalian dahil sa patas itong pamumuno at kakayahang pag-isahin ang Senado. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson na layunin lamang ng planong pagbabago sa liderato ay magkaroon ng fresh start. So isa din pala to si Ping Lacson talaga, no? Na may gusto din na palitan ito si Cayetano kasi sa tingin nila na hindi daw patas yata itong si Cayetano sa mga desisyon at hindi yata kaya ang trabaho nito ni Cayetano. Mukhang ang tingin nila kay Cayetano ay may pinapanigan, kumbaga hindi patas at bias nga daw, no? So tingnan natin kung yung kanilang sinasabing 11. Alam ko kulang pa yan eh. Hinihintay yata nila na may bumaliktad sa may majority. Hinihintay nila may bumaliktad dyan. Na sa ganun makakuha sila ng sapat na boto upang mapalitan o mapatagsik ito si Cayetano. Sa tingin nyo kaya may magtataksil kaya dyan sa majority? At may babaliktad kaya dyan? Wala naman yata sigurong mag-o-11 dyan. O hindi yata sila o-11hin ng mga kasama nila dyan. Kasi pag nagkataon may bumaliktad dyan, mapupunta dun sa kabila yung boto nila. At tiyak magtatagumpay sila dyan sa pagpapapalit nila kay Cayetano, no? Iniwala sila na si Gatchalian ang makakapagpababa ng tensyon matapos ang mga nangyaring kamakailan sa Senado. Itinanggi naman ni Senator Tito Soto III ang haka-hakang nananatili siyang tahimik sa usapin ng Senate leadership. Nilinaw ng dating Senate President na siya ang unang nagtulak sa pangalan ni Gatchalian bilang posibleng maging susunod na Senate President. Sa gitna na rin ito na humiinit na usapin sa kung sino ba talaga dapat ang manguna sa Senado. Una nang ibinunyag ni Senator Amy Marcos na malalim ang dahilan kung bakit nais ng ilang minority senators na muling magpalit ng liderato sa Senado. Ayon sa senador, ay naganap umanong pag-uusap sa pagitan ng ilang leader at opisyal ng administrasyon bago ang impeachment vote. Tinalakay raw dito ang posibleng pagbuo ng Constitutional Assembly o CONAS. Sa ilalim ng CONAS,
Ang mga senador at kongresista lamang ang magbabago ng konstitusyon o charter change. Dagdag pa ni Senator Amy, napag-usapan umano ang posibilidad na term extension at no election scenario sa 2028. Yun, lumabas na ang totoong dahilan, no? So kaya pala balak nila na palitan ito si Cayetano kasi may balak sila ng tsa-tsa, no? At balak nilang palawigin yung yung pag-upo nito ni PBBM. So ibig sabihin wala talagang magaganap na eleksyon sa 2028 kapag nagtagumpay yung kanilang plano na to. Posible talaga na gawin yan nila kapag napalitan yan si Cayetano. Kaya mas mainam na si Cayetano pa din ang maupo dyan bilang Senate President. Kailangan hindi yan mapatagsik. Kasi kapag napatagsik yan, baka magkatotoo itong sinasabi ni Senator Amy na ganito nga yung kanilang plano. Napalitan nga itong si Cayetano na sa ganon, mapahaba ang pag-upo ng Pangulo natin, si PBBM. Nako, hindi naman kasi magsasalita basta-basta yan si Senator Amy. So kailangan talaga mapigilan niya kung may binabalak man silang tsa-tsa na gagawin. Nako, magagalit talagang taong bayan dito guys, no? Kayo ba, papayag ba kayo mag-tsa-tsa tapos palawigin pa yung pambubudol ni PBBM? Naku po. Kung matutuloy, mapapahaba ang termino ng Marcos Jr. government na may dapat 6 na taon lamang na panunungkulan base sa konstitusyon. Very simple yung what I wanted to impart to all of you was Ang pahayag na yan ni Senator Ivy Marcos ay maring itinanggi ni Senator Lacson at Senator Tito Soto dahil sabi nila ang mga napag-usapan sa kanilang caucus o pagpupulong doon sa minorya ay patungkol umano sa issue ng impeachment at kaguluhan sa Senado at hindi ang patungkol sa CONAS. Pero ayon sa isang eksperto mga kapartners, kung matutuloy man itong itinutulak nilang CONAS sa ilalim ng bagong konstitusyon ay walang kapangyarihan yung mga incumbent officials dahil applicable na lamang yung kanilang itutulak na term extension doon sa mga new set of officials na iluluklok sa susunod na halalan. Ayon pa sa isang eksperto, kapag pinilit nilang manatili sa kanilang posisyon sa ilalim ng bagong konstitusyon, ay maituturing itong usurpation of the sovereign powers of the state. Ang sovereign power, mga kapartners, o ang kaparihang soberanya ay ang pinakamataas na kapangyarihan na estado na nagmumula mismo sa mga Pilipino. Ang nakasaad din sa konstitusyon, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin mga kapartners, ang kapangyarihan ng gobyerno ay hindi kanila, kundi pinagkatiwala lamang ng taong bayan. May dagdag Tama yun, pinagkatiwala lang talaga yung kapangyarihan nila dyan sa taong bayan, no? Kaya mas maigi talaga hindi mapalitan yan si Cayetano dyan. Kasi kapag napalitan yan, nako, baka magkatotoo nga itong sinasabi ni Senator Amy. So ano masasabi ninyo dito guys, no? Comment down below ko sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Ken Watch, nang sa ganun lagi kayong updated. At sana guys, makaabot na tayo ng 1,000 subscriber, no? Salamat sa panonood.